Sige, sige, demanda. Ituloy niyan. O, at na, nakapasok na. Sige, antayin ko yan. Hindi ko katatakutan yan. Okay guys, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Saan man po kayo dako ng mundo naroroon. Ako pumuli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV. At sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap ay pag-usapan po nga natin itong sinasabi po ni Lolo Pedring tungkol po sa magaganap o sa mangyayari kung sakaling patuloy-tuloy o tuloy na nga itong kaso na sinasabi na isinampa po ni Baby Beyonce at of course kay ang kanya pong tatay. So mayroon po kasi dito mga kailingap na sinasabi po niya na mangyayari kay Baby Beyonce kung sakaling tuloy nga po yung kaso. At yun nga po ay hindi po ako sang-ayon. Hindi ako sang-ayon doon po sa naging kanyang pahayag o yung naging opinion niya tungkol po dito. At dito rin po makikita po natin kung ano po yung sinasabi niyang, ano yung paghahamon na ginawa po niya dito sa Kalingap. Okay, so yan po yung ating paksa ngayong araw na ito mga Kalingap. Pero bago po yan, tayo muna po ay magbibigay po guys, sama at founder po ng Kalingap po, Val Santos Matubang. At tangkilikin po natin, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dad. At kung bagong dating lang po kayo, bagong silip lang po kayo dito po sa ating munting channel, sana po ay inyo rin pong tangkilikin sa pamamagitan po ng inyong pagbibigay ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Likewise, mega loud shoutout sa ating mga kasaman po dyan sa Karepa Kalingap Reactor Partners, sa pamuno po yan ng ating Presidente Javier De Leon aka Birador. Okay, so mga Kalingap, ipagpatuloy na po natin ang pagtalakay po natin sa ating paksa. Pero bago po yan, sabay-sabay muna nating panoorin mga Kalingap ang pahayag nga po ni Lolo Pedring tungkol po dito sa kaso na isinampa di umano ng magulang at ni siyempre si Baby Beyonce. Panoorin po natin mga Kalingap. Ngayon. At ngayon magdidemanda kayo. Sige. Sige, demanda. Ituloy niyan. O, at na, nakapasok na. Sige, antayin ko yan. Hindi ko katatakutan yan. At kala nyo, hindi ako lalaban. Lalabanan ko yan. Okay, so dito mga Kalingap sa tono po ng pananalita po ni Lolo Pedring dito mga Kalingap ay talaga naman pong tinatayuan po niya yung kanya pong sinabi. Matapang po daw. Talagang pinapangatawanan po na niya yung kanya pong unang pahayag na siya po ay hindi natatakot. So matapang po niyang sinasabi na hindi po daw siya natatakot kung ano man po yung kalalabasan o kung ano man po yung kaso po na lalaban at lalaban daw po siya mga Kalingap. At saka sinabi po niya hindi natatakot at hihintayin daw po niya lalaban at hihintayin po niya kung ano po. Okay, sige. Pagkatapos, ano mangyayari? Tingnan natin kung sino tatagal. Banatan tayo doon. At habang umuusad ang kaso na yan. Okay, so mayroon po siyang sinabi dito mga Kalingap. Sinasabi po niya ay kung sino daw po yung tatagal sa bawat panig. Kung siya ba kung yung bang itong magulang at ni Baby Beyonce ba ay tatagal ba sa kaso. Okay. So para bagang para ditong nangungutya itong si Lolo Pedring mga Kalingap na parang nasa isip po niya hindi kakayanin po ni Baby Beyonce kung sakali pong tuloy nga po itong kaso. At ito po naman po siya ay hindi hanggang sa dulo. So, parang ang kanyang sinasabi dito mga Kalingap ay hanggang sa dulo po ay talagang lalaban po siya. Hindi siya uurong. Naku po, patay tayo dito mga Kalingap. Para bagang magpagbabandas. Anong mangyayari? Sabi niya gano'n, Anong mangyayari? Sino ang
At tatagal ba kayo dyan? Yun yung katanungan po niya, tatagal ba kayo niyan? Ha? Okay. So dito pa sa pagsasabi niya, para sa akin, mga opinion ko ito mga kalingap, yung sa pagsasabi niyang tatagal, ewan ko lang kung matatagalan po ito ni Lolo Pedring. Bakit po? Bakit po sinasabi ko po na, tinatanong ko kung matatagalan ni Lolo Pedring? Unang-una, ang kaso po ay isinampa doon sa Daet. Siya po naman ay taga Metro Manila. Ha? Biruin mo po nyo yung abada, yung perwisyo po na magaganap po sa kanya. Ha? Hindi lang po yung oras. Alam po naman natin, naghahanap buhay po si Lolo Pedring. Ha? Ang kanyang hanap buhay ay hindi naman po ganong kalakihan po yung kanya pong kinikita po dyan. Plus, kung halimbawa yung kinakailangan ay magpakita po siya doon sa kaso. Sabi niya magbabalitaktakan daw sila po doon. Okay? So yung isipin mo na lamang po yung abala, yung gastos po niya na pagpunta po diyan sa Daet tuwing may hearing. 'Di ba? Abala na po yun mga kalingap at gagastos. Sabi ko nga po kanina, mayroon ng trabaho po si Lolo Pedring pero hindi naman po yan maaasahan. Siguro yung kanya pong kinikita po dyan ay tamang-tama lang po sa kanyang pamilya pero siya na po yung nagsabi. Siya na po yung naghahamon na baka hindi daw matagalan nitong nila Baby Beyonce. Pero siya ay talaga naman daw po ay lalaban at doon daw sila magbabalitaktakan doon sa korte. Okay, so isipin mo Lolo Pedring, hindi kinakailangan ikaw ay maging matapang dito sa social media. Isipin mo rin po yung iyong kalagayan. Sabi ko nga po matatagalan mo ba yung gastusin? Na pag tuwing may hearing ay kinakailangan kang mag-appear dun sa korte ng Daet. So isipin mo rin po yung sinasabi mo. Dito para bagang hindi iniisip po ni Lolo Pedring na ayaw niyang magpahalata na medyo nababahala na rin po siya. Hindi ko naman sinasabi dito, Lolo Pedring, na ikaw ay natatakot. Pero dito, nasabi mo lang ito pero ayaw mong magpahalata na ikaw ay nababahala na rin. Kasi yung hinaharap mong gastusin, panahon, saan ka kukuha po niyon, di ba? Plus, pambayad mo pa ng iyong lawyer, yung iyong attorney na magtatanggol po sa iyo, hindi mo ba? Ay, nako. Sa bagay, marami naman daw siyang katropa pips, katropa pips na magtutulong po siguro sa kanya. Yun siguro po yung kanyang inaasahan, kaya malakas po yung loob ko niya na maghamon na siya po ay tatagal kung sakasakali doon dyan sa kaso na yan mga kalingap. Hindi pwedeng i-vlog si Beyonce. Hindi siya pwedeng pakialaman sa social media kasi may kaso yan. At habang nag-hearing kami, kung abutin kami ng 3 taon sa hearing, 3 taon yung hindi makikita si Beyonce dahil pagbabawalan niya ng korte na i-vlog para hindi ma-expose kasi nga may kaso, para hindi maka-apekto sa kaso kasi may hearing yan. Okay, so mga kalingap, sinasabi po niya kung umusad na po yung kaso ay hindi daw natin makikita na hindi daw pwedeng i-vlog itong si Baby Beyonce. At kung tatagal po yung kaso ng 3 taon, 3 taon din daw po na hindi natin masisilayan si Baby Beyonce. Parang saan kaya ito kinuha po ni Lolo Pedring mga kalingap? Parang hindi po ako naniniwala. Bakit itong si Baby Beyonce ang pagbabawalan? Siya nga po yung nagsampa ng kaso, hindi po ba? At papaano makakaapekto yung pag-appear po ni Baby Beyonce sa mga vlog kung sakasakali? Paano ito makakaapekto itong sa kaso? Ang alam po natin, mga kalingap, okay, sabihin natin, pareho kami ni Lolo Pedring na layman. Layman na ibig sabihin, hindi kami mga lawyer, hindi kami mga abogado, pero sa aking pagkakalam, paano maapektuhan po yung kaso na siya naman po ay hindi po niya tinatalakay. Ang alam ko, pwede pa rin pong lumabas sa mga vlog po itong si Baby Beyonce for as long as
batas na hindi po nila idinidiscuss, hindi sila magbibigay ng komento, detalye tungkol po sa kaso. Yun po yun, Lolo Pedring, ha? Hindi yung sinasabi mo na pagbabawalan ng korte na siya po ay lumabas. Tingnan po natin yung itong mga artista. Di ba mga artista, maski sila po ay may mga kaso, ay tuloy pa rin po yung kanila pong paglabas sa mga pelikula, sa mga balita, pero sila po ay ina-advisean ng kanila pong mga lawyer na huwag magbanggit ng anumang detalye tungkol po sa kaso. Nako, parang mali po yata itong si Lolo Pedring dito mga kalingap. Ha? So, kasi sinabi po niya, kung tatagal daw po ng 3 taon yung kaso, 3 taon din daw. Parang iniisip niya, sino mapiperwisyo? Di hindi niyo ma-vlog. Kung hindi niyo ma-vlog, ito si Baby Beyonce, wala kayong kita. Parang ganun po yung gusto niyang ipunto rito mga kalingap. Pag dinidinig ang kaso ng isang tao, hindi yan po pwedeng i-vlog, hindi yan pwedeng i-broadcast. Alam nyo? Naintindihan nyo? Oras na umusad ang kaso, news blackout kay Beyonce. Mali. Sinasabi nyo magkakaso sa akin. Magkakaroon ng news blackout. Ako pwede. Pwede ako lumantad. Pwede ako mag-vlog. Basta hindi tungkol sa kaso. Yan ang totoo. Yan ang totoo, mga kalingap. Pwede ka pa rin mag-vlog. Pero saang korte naman po yung saang korte kaya yung magbibigay ng magpapatupad. Yung magpapatupad ng news blackout na hindi po pwede. Kung ikaw nga na kinasuhan po pwede, yung pa kayong nagkaso, Lolo Pedring, common sense naman po ko, Lolo Pedring, yung nagkaso na walang kasalanan, kasi nga siya po ang nagsampa ng kaso, ikaw ang kisinampahan, pagbabawalan ng korte na lalabas sa isang vlog, ikaw na dinidinig ang kaso, ikaw ang inirereklamo, ikaw na nasasakdal ay po pwede. Ayon sa inyong sinabi mo po pwede. For as long, yan, doon ako sang-ayon. For as long, sabi mo, na hindi mo tatalakayin, hindi ka magbabanggit tungkol po sa kaso. Yan ang totoo. Pero yung sinasabi mo na hindi pwedeng lumabas at ikaw ay pwedeng lumabas, ay, kabalintunaan naman po yata yan, Lolo Pedring. Kasinungalingan, ha? Okay. Sila, may bablog nyo pa ba yan? Hindi na. Kasi, pag blinag nyo yan, at may mga lumabas pa na, ibang mga pwedeng punahin, ilalabas din yun. At lalabas din niya. At sino maglalabas? Siyempre, ako kalaban niya. Yan. Sinasabi niya. Ang ibig niya sabihin, kaya daw hindi po pwedeng lumabas sa vlog itong si Baby Beyonce kasi hindi daw maiiwasan ang mga tao na may maipuna sa kanya. At sabi po niya, sino ang magpupuna? Di ako, sabi niya, di ba? Kung ikaw ang magpupuna, habang ang gumugulong ang inyong mga kaso, di lalong idadagdag po yun, laban o against sa iyo. Hindi po ba? Lalabag ka nga, ikaw ang lumabag kasi ikaw ang nakasukan. Ngayon ay dinadagdagan mo pa po yung ebidensya laban sa iyo. Mali yun, ha? So, yan mga kalingap. Parehas kaming lalabag sa... hindi lalabag itong si Beyonce. Ikaw lamang ang lalabag. Kasi ikaw yung pumuna. Siya ay lumabas lamang ko doon sa vlog na hindi naman po niya binanggit yung tungkol sa kasong na isinampa niya sa iyo. Ngayon nakita mo na mayroong karapat dapat kang punain doon sa vlog. Yun po yung sinabi mo, ako ang magpupuna. Ikaw yung... madadagdagan yung kaso mo kasi ikaw ay lumabag. Ikaw ay lumabag dahil pinuna mo yung kalaban mo, di ba? Dahil kapag ang kaso ay umuusad na sa korte,
bawal na kaming mag-usap ng tungkol sa kaso. Correct. Tama po yan. Kaya siguruhin nyo ang demanda nyo, ha? Oh, Baka magkaroon ng news blackout kay Beyonce. mali. Ha? Hindi, kaso, kala sa akin, bobo. Wow, wow. Ano akala daw niyo sa kanya, bobo? Parang ganun lang nga po. Oh, kasi sinasabi mo, biruin mo, ikaw na nasasakdal ay po pwedeng lumabas sa vlog, pwede kang mag-vlog at yung nagkaso sa'yo ay bawal, hindi pwedeng lumabas sa vlog. Di ba yun yung, saan naman yun? Katarantaduhan niyo po yun? Saan mo yun nakuha, Lolo Pedrin? At yung sinasabi mo na gagawin ng korte, gagawin ng korte na pagbabawalan, maaaring hindi makalabas itong si Baby Beyonce ng 3 taon, kung 3 taon din pong itatagal ang kaso, saan naman kaya yun, tapos sabihin mo sa iyo ay po pwede kang lumabas. Saan naman po yun? Saan ang hustisya, Lolo Pedrin? Tapos ngayon, ang tanong mo, anong akala niyo sa akin? Bobo? Tinatanong mo kami. Di siyempre, yung iba sasabihin, at ako din sasali, bobo. Kasi parang mali po, parang hindi ako sumasang-ayon doon sa inyo pong sinasabi. Okay? Alright, so yan po mga kalinga pa ang sinabi po ni Lolo Pedring tungkol po dito kay Baby Beyonce. So nasa inyo na po ang pagpapasya kung siya ba ay paniniwalaan yun sa kanya pong mga sinasabi o hindi. Bagamat sa aking palagay ay medyo nababahala na rin po dahil sa kadahilanan, pera, lahat-lahat na po pero nagpapakatatag pa, pinapakita pa rin po niya. Hindi lang niya po pinapakalata. Nagpapakatatag siya na talaga naman po ang sinasabi niya, lalaban siya hanggang sa kahuli-hulihan. Hindi siya po nagpapatinag. Sige, ipagpatuloy mo po yan, Lolo Pedrin. Okay, so hanggang dito na lamang po tayo mga kalingap. Muli, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan, at syempre, kung muli pinapakiusapan po kayo ng inyong lingkod, sana po ay inyo rin pong tangkilikin ang munting channel nito sa pamamagitan po ng inyong pagbibigay ng like, share, and subscribe. At tuloy, pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganun, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.